Magandang araw para sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ating tatalakayin ngayon ang gamit ng wika sa lipunan. Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng wika, pati na rin ang gamit ng wika. Sanggol pa lang ay batid na ng isang tao kung paano nagagamit ang wika upang makuha ang kanyang gusto. Mula sa kabatirang ito, paisa-isa niyang natututuhan ang iba't ibang gamit ng wika sa pakikipag-ugnayan niya sa ibang tao. Mahalaga ang wika sa tao sapagkat ito ang pinakapangunahing kailangan upang maipahayag natin ang ating damdamin, saloobin, kaisipan at iba pa. Kaya naman kung tutuusin, marami talagang gamit ang wika sa lipunan. Unang-una, nagiging isang magandang instrumento ito ng komunikasyon. Dahil sa wika, pasalita man o pasulat, na ipapahayag natin ang ating mga damdamin at kaisipan. At wika ang ating pangunahing kasangkapan para magawa ito. Pangalawa, ang wika rin ang gamit natin para mag-ingat at magpalaganap ng iba't ibang uri ng kaalaman. Maraming kaalaman ang naisasalin sa iba't ibang saling lahi at napapakinabangan ng iba't ibang lahi dahil sa wika. May mga bagay-bagay tayong naipapasa sa mga susunod na henerasyon dahil lamang sa wika na ating ginagamit. Pati ang ating kultura na ipapasa rin gamit ang ating wika. Isa rin itong magandang instrumento upang magbuklod ng isang bansa. Anumang wika, kung gayon, ay maaaring maging wika ng pang-aalipin. Ngunit, maaari rin itong gamitin upang pagbuklorin ng isang bansa sa layuning pagpapalaya. Katulad ng lamang na nangyari sa sitwasyon ng Pilipinas. Kung matatandaan, nasakop tayo ng mga Kastila. Kaya nung panahon nila, pinag-aral din nila tayo o maraming Pilipino rin ang nakapag-aral o natuto ng wikang Kastila. Nung dumating ang mga Amerikano, Ingles naman ang ginamit nila para mas maging buklod o maging isa ang ating bansa. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon tayo ng ating wikang pambansa na Filipino. Ang wika din ang ating ginagamit upang malinang ang ating malikhaing pag-iisip. Napapalawak nito ang ating imahinasyon, nakakapagpakita ito ng ating emosyon, at pati na rin kung anong level ng wika o label ng wika meron tayo. Ano-ano pa ba ang iba't ibang gamit ng wika? Maaring ito ay may gamit na instrumental. Kapag sinabi nating instrumental, ito ang pagtugon natin sa mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. Paggawa ng liham pangangalakal, liham sa patnugot, at pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at talaga ng produkto ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tungkuling ito. Pangalawa, ang wika ay may gamit ding interactional. Ginagamit natin ang wika sa pakikipag-usap o pakikisalamuha sa ibang tao. Kahit pa maraming bagong teknolohiya ang natutuklasan ng tao, wika pa rin ang lunsaran ng ating komunikasyon. May gamit din ang wika na personal. Kapag sinabing personal, ginagamit natin ang wika sa pagpapahayag ng ating mga sariling damdamin o opinyon. Kung ano ang nasa ating isip, yun ang ating pinapahayag. Kung ano ang nasa ating damdamin, yun ang ating pinapahayag. Sa mga talakayang formal o informal, gamit na gamit ang tungkuling ito. Samantala, ang pagsulat ng liham sa patnugot at ng mga kolum o di naman kaya mga komentaryo ay ilan lamang sa mga halimbawa nito sa pasulat na anyo. Ang wika din ay ginagamit sa paraang regulatory o ang pagkontrol sa ugali o asal ng ibang tao. Halimbawa ay ang pagbibigay ng direksyon gaya sa pagluluto ng ulam o di naman kaya ay direksyon sa pagsagot ng mga pagsusulit at marami pang iba. Ang wika rin ay maaaring gamiting imahinatibo. Ginagamit natin ito para makapagpahayag ng imahinasyon sa malikhain na paraan. Makikilala ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga idioma, tayutay, sagisag at simbolismo. Ginagamit rin ang tungkuling ito sa mga akdang pampanitikan tulad ng tula, nobela o di naman kaya ay maikling katha. Sumunod, meron din itong gamit na heuristic.
Kapag sinabing heuristic, ginagamit natin ang wika sa pagkuha o paghahanap ng impormasyon na may kinalaman sa paksang pinag-aaralan o sa paksang ating gustong alamin. Halimbawa dito ay ang pag-i-interview, pakikinig sa radyo, panonood sa telebisyon, at pagbabasa ng pahayagan, blog o aklat. Ang wika din ay may gamit na informatibo. Kapag sinabi namang informatibo, ito ay kasalungat ng pagiging heuristic. Kung kanina ay kinukuha natin ang impormasyon, ngayon naman gamit ang wika ay nagbibigay tayo ng impormasyon sa paraang maaaring pasulat o di naman kaya ay pasalita. Halimbawa nito ay pagbibigay ulat, pagsusulat ng thesis, pagbibigay panayam, at pagtuturo. Ang mga batayan at sanggunian para sa araling ito.